Jesus, you're the best. Amen. Good evening po sa ating lahat. Good evening, Jesus, and good evening po sa lahat ng nasa live stream. Magandang gabi po. At manalangin po tayo, Lord. Ikaw nga po ang dahilan kung bakit po narito kami. Ikaw po ang dahilan kung bakit po nagagalak ang puso namin, O God. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen! Amen! Let's give our best clap, our best praise to the Lord! Ha! Let's sing! My praise is going to new levels. My faith is going to new levels. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. Hey! Let's sing! My praise is going to new levels. My faith is going to what? It's going to new levels. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. Hey! You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. You're so amazing. And last time I say, we're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. You're so amazing. You're so amazing. Yes, Lord. Your works and all you are is amazing, God. Kaya Lord God, ang
pagpupuri namin, ang pagtaas namin ng mga kamay, ang aming pag-aawitan ay ilalagay po namin sa new levels ng pagpupuri because that's what you deserve, God. Yes, God. Right now, we are here. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong throne to say how much we love you, how much we are thankful sa lahat ng bagay na binigay mo sa amin. Even the things na hindi po namin pinagdasal, Lord, binigay mo sa amin. Kaya Lord, maraming salamat dahil walang hanggan yung pag-ibig mo sa amin, Jesus. And Lord, since you give us the best of best tonight, we want to give yung buong kami. Yung pinakamataas na kayang abutin ng aming mga kamay. Pinakamalakas na pagpalakpak na kaya namin gawin, Panginoon. Yun ang ibibigay namin sa iyo. Because Lord, all we are is what we're giving to you right now. God, Lord, may you be pleased worship at your throne, whisper my own love song. For you, my heart I sing. For you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love. That you showed me to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Yes, Lord, we love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you.
I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Oh, I worship you, my God. Yes, Lord, we worship you tonight. You, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Oh, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I will love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll 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 be with Tunay nga Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong aming pagsamba. Sa iyo po namin handog ang mga oras sa ito, Panginoon. To glorify your name, to lift your name on high. Tunay Panginoon, kayong Diyos na totoo sa iyong mga pangako. Kayong dahilan ko, Panginoon, dahil sa bawat araw, Panginoon, na nakakasurvive kami because of you. Salamat, Panginoon, dahil totoo, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Kahit minsan, may pagkukulang kami, Panginoon, may mga bagay na gagawa kaming hindi tama sa iyong harapan, o may mga bagay kaming dapat namin gawin, hindi namin nagagawa. Salamat, Panginoon, sa pagkatsaga. Salamat, Panginoon, sa di mo pagtigil sa pagkapahayag ng pag-ibig, pagkamalasakit sa aming Panginoon. Kaya Lord, muli sa gabing ito, bilang yung church, sama-sama kami, Panginoon. Itataas namin yung pangalan, papasalamatan ka namin, paglilingkuran ka namin, Panginoon Lord Jesus. Hallelujah. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with
You'll never let me go. Do it all. Say hallelujah. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love. For your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go. And I sing to you, Lord, a hymn of love. For your Faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You never let me go. And I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice and take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, say I love you, Lord. All the voices now. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice and take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King,
all the glory, all the praises, and the honor. Lord Jesus, amen and amen. Amen. Yes, amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Bago ko po tawagin yung ating naka-assign for our announcement, pagbati, ay nais ko lang pong hilingin po sa atin na ating po isama sa panalangin si Russell po, mag-asawang Jeff Suri and Russell. Si Russell po ay nasa kasalukuyan, nasa hospital, sa Tansa Hospital. Tansa Specialist, ayan po. Kasi po ay, siya po ay sinugod doon, nag-bleeding po siya. At yung kanilang 3 months old na baby po ay nawala po. So, kaya po siya po ay, although kanila po na-opera na po siya, and panalangin po natin yung mabilisang recovery, physical and of course emotional kasi medyo hindi po ganun kadali. And even po si Jeff Suroy na ngayon po ay siya po yung talagang takbo dito, takbo doon, and para mabigyan niya na sa patalakas yung kanyang asawa, kaya po panalangin po natin. So bukas po ay dadalhin yung baby sa cemetery. So medyo, although 3 months pa lang siya, pero buo na siya actually. Salamat tayong kay ating PL Albert, siya po ay sinamahan po niya si Jeff Suroy, no? So, kasi kailangan po kasi ni Jeff Suroy nakasama doon, karelyebo, and pag-alis-alis sa paglalakad ng mga papeles. So, siya po ang nag-drive kanina kay Albert, kay Jeff Suroy, pagpunta ng TTC, pagpunta ng cemetery. So, thank you sa ating prime leader na Albert, no? So, kaya kung pwede po nating iabot yung ating pagbibigay kalakasan po sa ating kapatid na ito. And if we can, na pwede po tayo magpaabot ng tulong, ay very welcome po kasi medyo may kalakihan po yung kanilang kinakailangan po. So, pray po natin, possible kung bukas makakalabas na sila and ma-provide ng Lord yung pangailangan. So, Jeff Suroy and Russell, no? Samahan kayo patuloy ng Lord sa inyong pinagdadaanan yan. Amen? So, ang ating pong, si Pastor po ay wala po kayo nasa Pampanga at sinamahan po niya yung kanyang mother sa check-up. So, and pagpa-follow up doon sa naging check-up nakaraan. So, okay, so tawagin po natin ating and by the way, so we would like to congratulate our very own Prime Leader Lana. No? Siya po ay nakapasa sa exam. Ano yan? Anong tawag sa exam nyo? Licensure, no? Siya po isa ng lisensyadong driver. Dietitian. So, siya po ay isa ng licensed dietitian. So, congratulations. Natuwa ako natuwa ako kasi pag tinan mo yung top 10, puro UP. Pero ang IS po ay kasama sa top 10. So, congratulations sa IS and Kabitenyong eskwelahan. No? And again, congratulations Lana sa iyong pagkakapasa yan. So, ngayon po, tawagin po natin si Prime Leader Manny. Hallelujah. So muli po, palakpan natin ang Panginoon Diyos. Sabi nga ni Pastora, kung yung palakpak yan ay para sa akin, okay lang. Lag-lag si Pastora. So, pwede yan. Pero para kay Lord, kailangan mas malakas pa dyan. Woo! Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, bagamat mayroon tayong mga pinagdarasal, mga karamdaman katulad po ni Sister Russell, pero papuri pa rin sa ating Panginoon dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Inaalaw lang po ni Lord ang mga karamdaman, mga sakit, ang mga problema para lalo tayong kumapit sa Kanya sapagkat hindi niya tayo bibiguin. Pagagalingin niya tayo at tayo ipoprovide ng ating pangangailangan. Amen po ba?
Amen. So ngayon po, i-celebrate po natin ang mga may kaarawan sa buwan na ito. Month of November. Noong November 10, of course, si Kuya Jess Praise Ramos ang ating PL. November 10. And then Isabela Agaw. 11, Marcris Figueroa. 12, Stephanie Rodriguez and Mazti Oreo Ruel Abing. And then 15, Cornelio Abisada, Anne-Marie Belia. And then 16, Bishop Torres, Melody Ordonez, Dane Matthews, Salvador, sa Kidsug po yun. And then 18, Doc Bert Rivera. O, sino matanda? O, kita ko pa yan. Amen. So, sa 19 po, ang wedding anniversary naman po sa 19, Von and si Brother Von and Angelica Tena. Awitan natin po sila ng happy birthday and then happy anniversary. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Thank you, FGs, sa awitin. At may the Lord bestow all your heart desires sa inyong buhay, mga nag-birthday at sa ating wedding anniversary. Thank you, Lord. And now, patuloy po nating ipanalangin ang FEST, of course, the family, church, and biologically, and then E, empowerment, then S, stability of finances, mapa-personal, family, church, and of course in our country. And then the letter T, timely issues. Issues for our church, for our family, and even in our country. Amen. In the whole world. Amen. So, at doon po sa mga may makaramdaman katulad ng nasabi ni Pastor Angel, patuloy po namin ipanalangin dahil napakabisa po pagka ang nanalangin ay the whole congregation po. Amen po. Amen po. At yan po, naniniwala tayo that they will heal totally in Jesus' name. Amen. At ngayon po, patuloy po tayong umaten every Sunday, nag-i-start po ng 9 to 11 dito sa ating church, and then every Wednesday, of course, 6:30 onward. And then, of course, sa GMA, patuloy pa rin po at nag-resume sa Sunday, this coming Sunday, mare-resume na po ang kanilang ang kanilang service, start at 5 onward sa GMA Cavite. And then, ano po pa ba? Meron pa ba tayo? Wala na po tayo so far, maghintay po tayo sa mga announcement, sa susunod na announcement. And now, gadadako po tayo. So of course, one of the pagsamba sa ating Panginoon, ang pagbibigay. Basahin po muna natin sa 2 Corinthians chapter 9, verses 13 to 15. Ang sabi po dyan, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahan loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ang binabanggit po dyan, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila, ang binabanggit pong kanila ay ang ating tahanan, ang tahanan ng Panginoon Diyos, ang ating simbahan. Nagpapasalamat ang ating pastor, ang mga PL, ang buong congregation. Tayo ay maluwag at bukas palad na nagbibigay para sa pangangailangan ng ating simbahan. Amen po ba? At ngayon, dahil sa pinapanalangin tayo o nagpapanalangin ng tayo rito, dinudulog ng Panginoon Diyos ang ating dalangin. Nang sa gayon, tayo ay may mabless lalo at maging blessing lalo sa ating simbahan. Amen. Thank you, Lord.
Bati namin Merry Christmas at bagong taong masagana. Pasko ay magdiwang, ang araw na nakita. Dapat tayong manatili sa buhay na payapa, upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y may gaya, pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasa, kami magdadala. Bati namin Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pagdiwang, ang araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa, upang lumigay ang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, bagong taong sigla. At kung ngayon lumigaya, pagdating ng Christmas, ngayon makakaasa, kami magagalang. Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas, ngayon makakaasa, kami magagalang. Amen! Hallelujah! Tayo'y mag-declaration ngayong gabi sa ating Panginoon, no? Nung may energy, dapat may energy tayo, no? Amen? So, in count of 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Joven, sa panguna sa ating declaration. Amen. So, bago po ating marinig yung message, gusto ko pong buksan ng pagkakataong ito. Meron po bang gustong mag-share ng praise report? Or doon sa mga na-baptize, baka po meron kayong gustong i-share sa naging experience ng ating baptism. Okay, anybody? Gustong magbahagi ng kanyang praise report sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Yan, sa mga nakalipas na araw, alam po natin, lahat po tayo aminado na may ginawa ang Lord sa mga nakalipas na araw, oras. Amen. So, maganda naman pong mapakinggan po natin yung ibang mga praise report. Okay. Lampasan na po natin yung una. Doon na po tayo sa pangalawa. Amen. Ayan. Okay. Ayan. Anong kape? Yan, gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi hindi lang ako nakagraduate, kundi nakapasa po ako ng board exam. So, tsaka nakapasa ako ng board exam, tapos may trabaho ako na yun mismo sa course ko. Actually, mga isang buwan akong colorum. Nag-work ako as dietitian nang wala akong lisensya. Ayun, gusto ko lang mag-thank you kay Lord kasi hindi talaga siya madali na journey eh. Siguro may isang beses niloloko ni kay Albert, oy hindi ka ba magte-testimony kasi kakagraduate mo lang, hindi ka ba mag-thank you kay Lord? Pero kasi sabi ko, ay siguro hindi pa tapos si Lord. Kasi before po, pagka-graduate ko, tapos parang sunod-sunod agad yung mga problema. Pero alam ko na si Lord yung kasama ko kasi there are times na napapatanong ako, Lord, plano po ba to? Tapos tanong ko kay Lord na, parang na-shake na yung faith ko. Lord, bakit ganun? Nag-serve naman ako sa'yo. Serve ako ng serve sa'yo. Parang naging obedient ako sa'yo yun. Tapos parang baliwala lahat or hindi ko nare-receive yung mga blessings na para sa akin. Pero ito pala yun, parang Lord, ngayon pa, ngayong unstable ako, ngayon mo pa binibigay yung mga plano, yung mga blessings na yun para sa akin. And gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi ang hirap nung journey na yun. There are times na parang, syempre makikita niyo ako, visible ako dito. Parang yung testimony ko last, hindi pa kasi siya natatapos eh. Parang akala ko tapos na siya, hindi pa pala tapos. Sobrang hirap talaga nung journey na yun. Pero ang galing kasi si Lord mismo yung nagbibigay sa akin ng lakas. And during that day, during that exam day, hindi ako prepared kasi yung enroll ko po ng review center September 9. Tapos September 8, tinawagan ako ni Doc para ipasok ako doon sa hospital. Tapos, doon, September 9 to 25 po yung review center ko. Tapos, hindi na ako nakapag-review ng maayos. Yung mga klase ko sila, prepared sila, nag-review sila. Pero,
ang bit-bit ko noon, that day, ang bit-bit ko lang, yung salita ni Lord na meron siyang sudden, kasi yung kasama ko sa room, 3 kaming Christian, and nagyaya silang mag-devotion. Meron sudden na word na binigay si Lord na faithful siya sa akin, and yun yung ginawa kong motivation. During exam day, sobrang smooth nung naging process. Kahit alam kong hindi ako prepared, ang ginagawa ko lang kapag hindi ko alam yung sagot, Lord, alam mo yung sagot, kaya mong ibigay sa akin to. And every time, from time to time, nagde-declare po ako ng declaration natin ng open doors. And sabi ko, Lord, bahala ka na. Kasi sobrang hirap sobrang hindi ko alam kung ano mangyayari, pero naniniwala ako na may plano ka, ano mang mangyari, makapasa man ako, hindi, may plano ka. Pero still mabuti pa rin po si Lord sa akin kasi pinasa niya ako sa licensure exam. And before niya akong ipasa sa licensure exam, nag-chat yung chief dietitian sa akin na, Ma'am, i-appoint kita as canteen manager kasi sabi nung head ng HR, i-appoint na kita as canteen manager. So, may mga times na napapatanong ko na, Lord, plano mo pa ba to? Kasi, yung blessing niya, yung na dun sa work na yon na, kasi blessing siya. Pero hindi ko alam kung blessing ba siya kasi hindi ako nakapagsimba ng Sunday. Tapos pag midweek nalilate ako. Pero naniniwala ako na blessing siya kasi yung favor ni Lord nandoon. Kasi po, pinasok niya ako dun sa hospital na yon. Tapos na-approve po yung mandatory counseling. So, nag-hire kami ng another dietitian. So, may mga times na pwede akong maging pasaway. Hindi ako, mag-undertime ako, magsimba muna. May mga times na pwede ko na siyang gawin. Tapos, may mga times na tapos, ayun nga, nag-hire sila ng another dietitian. Sabi ko, oy, blessing to ni Lord. Tapos po, pinomote nila as canteen manager, ay, blessing ba to, Lord? Di ko alam kung blessing ba to kasi nga, nagtatanong na ako kay Lord kung blessing ba yun kasi baka hindi na naman ako mas maging reason pa yun para hindi ako makasimba. Pero, ay, blessing nga yun ni Lord. And yung blessing na open door na, actually, nung na-receive ko yung no doors nung January, sabi ko, Lord, eto na yon, sana makapasa ako this 2024. And hindi ko alam na magiging sobrang mahirap pala yung journey ko. Dumating sa times na, kaya gusto ko rin mag-work, nag-apply ako ng work. Kasi gusto ko rin makatulong sa church kapag may kailangan. Tsaka gusto ko rin pong mag-avail ng review center. At that time, parang hindi priority na mag-review center ako. Pero si Lord na mismo yung gumawa ng way para makapag-enroll ako sa review center. And thank you, Lord. Thank you rin po sa inyo kasi alam ko na pinalalangin niyo ako. And thank you, Mami, kasi alam ko na before this day, alam ko ikaw yung totoong naniwala sa akin. Ayun, thank you po. Glory to God. Amen. Thank you, Lana. No? Yan. Ang Lord ay patuloy na totoo sa kanyang mga pangako. Pangawakan lang po natin yan. Huwag tayong mawak doon sa mga tanong natin sa mga bagay na na-experience natin. Hawakan natin yung pangako ng Panginoon. And gawin natin yung part natin. No? So, meron pa po ba? Meron po ako isang gustong marinig yung kanyang testimony kasi God is so good sa kanyang life. No? May pagkakataon po na talaga nagkaroon siyang problema. Yung ginagamit niyang cellphone sa online ay nasira. And gawa ang Lord ng way, no? Kung paano to, yung mentor niya talagang bumulong sa akin, Daddy, paano ko matutulungan tong aking mentee kasi ganito, ganyan. So, pero gumamit ang Lord ng somebody para matugunan to. So, pwede bang marinig yung konting kwento, MJ? So, Yun po, thank you po kay Lord. Yun nga po. Nasira po yung cellphone ko on that time kasi nagulat po ako nung Sunday, nung hapon, after po ako mag-church. Bigla pong namatay yung cellphone ko nun. Nag-aaral po ako nun. May inaaral din po ako nun. Tapos sabi ko nga po kay Kuya Jeff nung kinagabihan na nasira po yung phone ko. And then, yun nga po. Hindi ko po alam yung gagawin ko nung kahit si Ima na po sabi ko. Kakapalan ko ng mukha ko lahat, nakakilala ko, hiraman ko ng pera para mapaayos ko agad yung phone ko. Kasi need ko na din po kasi. Tapos ito nga po, yung week na to is midterm week po namin. Nag-exam po kami ngayon. Niisip ko po nung week na yon na ano po kaya gagamitin kong phone? Kasi nga po, sira po yung phone ko. Tapos, isa rin po yun
araw-araw din po ako nagde-devotion. So, inisip ko po ano po ako mag-send ng devotion. Buti na lang po na may laptop po akong ginagamit sa bahay kahit medyo malag. Is nakakapagbasa pa rin po ng Bible at nakakapag-devotion pa rin po. At gabi-gabi po nang nagsisend. Yun po. Tapos, nagpapasalamat din po kay Kuya Jonas dahil siya din po yung nagbigay ng phone sa akin. Nagulat po ako nung that time after din po ng midweek. Nung midweek po kasi yun, nag-chat po sa akin si Kuya Josh na sabi na akala ko nga po kung anong video po yun kasi ang tagal po mag-load ng laptop. Tapos nung late ko na po napanood na nagsabi pala po si Kuya Jonas na ibibigay niya lang daw po yung lumang phone niya which is yung po yung ginagamit ko ngayon. Eto po. So, thankful po ako doon. Then, ngayon po, nakapag-exam na din po. Not sure kung pasado. Pasado. Sana po pasado. Tapos, yun nga po. Sabi ko, i-Kuya din nun kaya kay Kuya na mangutang po kasi may parating din po akong scholar. So, yun na lang po ipapambayad ko kay Jeff. Kaso yung nabalita ko din po yung scholar namin na usod din daw po, kailan daw po mabibigay. Pero okay pa rin po dahil may nagagamit naman po ako. Yun lang po. Thank you po. Amen. So, sabi ko nga sa kanya, talagang pag ikaw ay nasa Panginoon, no? God will make a way, no? Definitely, na-amaze siya kasi hindi naman niya akalaing si Jonas yung magagamitin ng Lord, no? So, kay Jonas, tatagan mo ang dibdib mo kasi marami kang magiging inaanak dito. Ayan. So, praise God. Amen. Meron pa? Yun, come on. Hello po. Yan, thank you so much po kay Lord kasi nung simula po nung nagbaptism po tayo, talagang grabe po yung pagkilos po ni Lord sa life po namin mag-asawa. Na tunay nga po kapag ikaw po talagang nandun yung obedient mo kay Lord, bukas yung heart mo, hindi ka madamot, talagang yun dun yung willingness mo to serve others, to help others, kahit na sa times na nahihirapan din kami. Pero napakabuti ni Lord kasi nandun pa rin, nagpo-provide sa amin. Yun nga, nagulat ako kasi nung baptism natin, talagang struggle po ako noon kasi nahati yung heart ko, gawa yung half day noon, kailangan kong umuwi kasi may meeting kami sa work, sa ako. Hindi po kasi ako pwedeng mawala kasi ako po yung head dito sa Cavite. Kaya talagang kahit ang hirap, talagang sabi ko, Noy, papaalam po ako na half day lang po ako sa baptism kasi hindi po ako pwedeng mawala, hindi ako pinapayagan. Kaya nung na yon, kahit ayaw namin umalis nung time na yon kasi andun na uwi pa ba? Ayun, kaya hindi nyo po kami nakabanding nung after nung baptism. Pero grabe pa rin po si Lord kasi yung pag-iingat niya po sa amin papunta doon sa office. Tapos nabulaga pa po ako kasi may mga open doors po na binigay sa amin si Lord na hindi ko na lang po babanggitin, kaila tatay na lang po. Grabe po, as in, hindi lang open door, open doors. Kaya kay Lord po lahat ng papurit pa, salamat po. Amen. No, nakakatuwa naman makapakinig ng mga praise report. Ang sarap na marinig na ang bawat isa sa atin ay minibigyan ng Lord ng provision, ng blessing, nile-leveling up, no? So, wow, tuloy lang po tayo sa ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Yan ang Panginoon ay tuloy-tuloy din ang kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. Meron pa po ba? Ayun. Yun po, hindi ko na talaga mapigilan Gusto ko kailangan ko talaga i-testify ito, yung ginawa sa akin ng Lord. Matagal na po ito, siguro mga September pa lang or August. Alam nyo naman po, yung iba sa inyo, alam po yung trabaho ko. Hindi lang real estate agent, nagra-rider din po ako yung delivery apps.
dumating yung time na nung mga nakaraan buwan, sunod-sunod talaga yung aksidente sa paligid ko. Sabi ko, Lord, nakakatakot kasi talagang meron namatay, meron sa harap ko mismo. Nakita ko talaga. Nandun yung takot, pero pag iniisip ko na, Lord, kasama kita. Kasi na-inspired ako sa tatay ko na-inspired ako sa tatay ko. Lagi niya sinasabi, kasama niya ang Lord kahit saan siya magpunta. Kaya sabi ko, kasama ko ang Lord kahit saan ako magpunta. Yon, sabi ko, Lord, parang ayoko na ng ganitong trabaho o kaya baka may iba ka pang ibibigay sa akin. Alam niyo po, siguro ilang araw lang ang pagitan. Sabi sa akin ng dati kong classmate, Joven, nagtayo kami ng studio ng asawa ko, ganyan. Wala pa kaming teacher. Bali, kukunin sana ka namin. Sa akin, bigla akong, natuwa ako, pero nag-alangan ako kasi, dati pa talaga, pwede naman talaga ako magturo dati pa kasi, kumbaga sa skill naman, kaya naman magturo. Pero dahil hindi naman ako nakapagtapos sa talagang sabihin mo na school ng music, is doon ako nawawalan ng confident na magturo. Then, dati nag-apply na rin ako na maging music teacher sa Parañaque, BF Homes. Bumagsak po ako kasi mahina ako talaga dati sa English. Yung mga manager doon, parang nagpanggap silang estudyante. Tapos ako nasa harapan, parang sobra talaga akong nataranta kaya hindi ko na talaga kinaya. Kaya doon ako bumagsak. Hanggang sa dumating yung time na parang, mababa na natingin ko, kumbaga parang hindi ko kaya maging music teacher. Pero sabi niya sa akin, sabi ko sa classmate ko, paano yan? Wala naman akong certificate na ganito, ganyan. Hindi, pakita mo lang yung videos mo. Magpakita ka ng videos sa akin, mag-cover ka, ganyan. Tapos yun, siguro ilang minuto na lumipas, pinakita niya sa husband niya. Tapos sabi sa akin, Joven, pasok ka na. Kukunin ka na naming teacher. Wala nang okay na yan, sabi niya. Sabi ko, bigla akong parang hinipo ako ng Lord na, ayan na, medyo makakapagpahinga ka na sa pagde-deliver mo. Kasi talagang kung saan ako nakakarating, nung nakarang linggo lang, nasa Tarlac ako Minsan nadadaan ako yung Lemens, kinikwento ko nga kay Cha, ay, ito yung para lang talaga ako, talagang kumita na mas malaki. Pero, yun nga, talagang yung grabe yung talaga ng Lord sa akin. Yung binigay niyang work sa akin na, yun, minsan naka-aircon talaga ako doon. Tapos, nakaupo ka, parang enjoy ko yung pagtuturo ko. No? Tapos, hindi lang yun yung ng Lord sa akin, pati yung sa nalalapit namin na, na event, na malaking event sa buhay namin. Yan. Nung Monday, nag-apply na kami ng yung Senomar, then yung requirements, bali nung nagpunta kami ng municipal namin, ang sabi sa amin is aabutin ng 2 weeks. Tapos, pag nabigyan na namin lahat ng requirements, is aabutin pa ng 10 days. So, parang susobra siya dun sa December 14. Sabi ko, paano yan? Baka hindi pa matuloy. Kasi, baga parang nagahul kami sa oras. Masyado kami naging pakampante, hindi man lang kami Pero, alam nyo, yung time na yon, yung Senomar kasi, 2 weeks talaga bago dumating. May process. Pero, tinry talaga namin magpunta dun sa sa pinaka, 13, yung sa PSA. Yon, then talagang, salamat talaga sa Lord kasi isang araw pa lang, nakuha na namin yung, Senomar. Then, kanina, yon, family planning, then, naipasa na namin lahat ng requirements. So, antayin na lang po namin, talagang tuloy na talaga. Salamat sa Lord sa pagkakataon, sa binigay niyang work sa akin, din yun sa pagsama niya lagi sa akin. Sa Diyos lang po lahat ng kapurihan. Amen. So, wow. Kitang-kita naman kay Joby, yung siksik-lig-lig, umaampaw. Namimintog, So, praise God. Nakakatuwa din po yun dahil tama po yun, ilang days dapat bibilangin. Kaya nung Sunday, kinol ko na attention nila, tinanong ko kung nakapag-apply kasi talagang kailangan i-consider mo yung bilang ng days
After Senomar, sa mga nagpaplano magkasal yun, no? Senomar. Ang Senomar po ay para, ito ay record na kung saan dokumento nagsasabing wala pa kayong naging kasal na nangyari. So, para makapag-apply ka ng marriage license. Okay? So, sa munisipyo po ay family planning. Pero actually, bukod pa yung premarital counseling. Yan. So, kaya po, yan, dapat yung mga magpaplano mong pakasal, i-consider nyo yung mga days na kung saan ay para tumama doon sa tamang schedule. Yan. So, congratulations in advance sa dalawang ito, kay Cha at Joben, sa nalapit nilang pag-iisang dibdib. No? So, kaya dapat tibayin nyo ang inyong dibdib. No? Amen. So, last, meron pa po ba? Baka meron pang gusto, yeah, say come on. Hello. Magandang gabi po sa lahat. At sa higit po sa lahat sa Lord. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi kahit po nagkukulang po ako sa financial, pero alam ko po Lord na pinoprovide mo po yung pang araw-araw po namin ng mga anak ko, at yung pang October ko pong yung ko po sa church na naka-plates po ako. Sa tulong po lang ng Lord, kahit po naipoprovide niya po, at thank you din kay Lord kasi binalik po ni Lord yung kung ano po yung binibigay ko sa Lord, kahit po malaki o maliit, pero alam ko binabalik ni Lord. Gusto ko lang mag-thank you sa Kanya kasi di ko akalain na itong taon po ito pala po yung siguro po open door ko po na makakapagbakasyon po ako ng 2 weeks ng Samar. At kanina po, pinadalhan na po ako ng pamasay papunta pong probinsya sa Wednesday po. Kami ng mama ko. Thank you, Lord. Thank you din po, Lord, kasi kahit alam mo po na napapagod na po ako, pero binibigyan niyo po ako ng pahinga kahit paano. Kaya sabi ko, Lord, kayo na po bahala sa maiiwan ko. At alam ko po, Lord, na sa pagpunta ka po ng Samar, alam ko po na maipapahayag ko po kung sino ka po sa buhay ko, sa family ko. At alam ko po na mayroon din pong kamag-anak doon, alam po nila na ganito na po ako. Pero sabi ko, Lord, ipaglalaban po kita sa kanila. Kaya napakabuti pa ng Lord sa akin kasi hindi niya po ako pinapabayaan. At sa SOB family, sa Ma'am si Edna ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Thank you sa mga nag-share, no, ng praise report kasi ang sarap po talaga, nakaka-encourage po yun, no, sa mga ngayon may mga pinagdadaanan. Pag marinig po yung mga testimony yan ay wow, nakakabigay kalakasan at pag-asa, no. Commonly narinig po natin na meron po, may ginawa ko sa Panginoon, may nagsita ko sa Panginoon, pero bakit parang walang nangyayari? No, ang sagot po doon kasi kailangan po yung patience, no? No? Lagi ko sinasabi, bakit pag binibless ka na Lord, di mo sakne question, Lord, bakit ako binibless mo? Di ba? Bakit ako pinapromote mo? Bakit mo ako pinapasa? Pero pag may problema, ang tanong natin, Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ako nagkaroon ng karamdaman? Bakit ako nagka-problema sa trabaho? No, minsan itinetestimony natin, salamat Lord, answer prayer, yung trabaho ito. Pag nagka-problema, parang hindi na blessing ng Lord. Hindi. Tingnan nyo lang, baka mamaya, merong panibagong yugto na ibibigay ang Lord sa iyo sa journey ng iyong trabaho. Maybe yun na po yung hanggang doon level lang ang plano ng Lord sa iyo sa company yun, naibigay mo na yung part mo, dadalhin ka naman sa ibang level. So, kaya po sa ating mga buhay, kagaya nga sabi nga ng awit, no? Bakit ba kita pinupuri? Bakit ba kita sinasamba? No? May problema ako, may sakit ako, tapos kakanta ako, magsisimba ako, no? So, always nating alalahanin, sinabi sa Walang Kasulatan. Bakit tuwing blessing lang ba, tuwing magandang bagay lang ba natin sa pupurihin, paglilingkuran?
di ba pwedeng kahit sa mga bagay na hindi maganda o malungkot man, dapat nating purihin siya. Gaya ng awiting ito. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais
Panginoon, salamat sa mga nagbahagi ng kanilang praise report, ng kanilang pagpapasalamat. Panginoon, nawa patuloy mo lagay sa puso namin na kahit sa anumang sitwasyon, good or bad, only you know. Kaya dapat, Panginoon, sa bawat season, still, naglilingkod kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo, sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Nawa maging sa pagsubok, maging sa suliranin, maging sa karamdaman, anuman, Panginoon, na negatibong bagay nangyayari sa amin, Lord, mapapurihan ka, Panginoon. Sa panahon kami may karamdaman, mapapurihan ka, Panginoon, na saan ay sa kabila ng may panghihinang pisikal, pero hindi kami bumibitiw kasi alam namin kayong creator namin, kayong pwedeng may magawa sa aming katawan. Kapag wala kami pera, wala kaming may mga pangailangan sa bahay o sa pag-aaral, Lord, mapapurihan ka, Panginoon, dahil kahit na sa ganang sitwasyon, nandun kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Makita ng mga tao, iba yung pusong binigay mo po sa amin. Na hindi lang kami nakabatay sa himala, hindi lang kami nakabatay sa mga pagkapala. Kaya kami nagpupuri. Kundi nakabatay kami sa ginawa mo sa buhay namin. Hindi lang material, hindi lang pisikal, hindi lang emosyonal, hindi lang ang pag-iisip namin binago mo. Kundi binago mo, Panginoon, ang buo namin pagkatao. At binigyan mo po kami, Panginoon, ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, muli, sa iyo ang aming pagsamba at pagpupuri. O aming dakila, buhay, mapagpala, mapagmahal, at Diyos na lagi nandyan sa aming buhay. Lord Jesus, Amen and Amen. Amen. Sige po tayo din makakaupo. Sa gabi pong ito, after po nating magawa yung ating pagsamba sa pamagitan ng pag-awit, pagsayaw, pagpalakpak, pakikinig, and nagawa po natin ating pagsamba sa pamagitan ng pagbibigay. So, bawat bahagi ng ginagawa natin ay bahagi ng ating pagsamba, pati pagngiti mo sa katabi mo, pagbati mo, yan, lahat na yan, bahagi ng ating pagpapasalamat, paglilingkod, pagsamba sa Lord. And of course, ngayon naman po ay yung pagsamba natin sa pamagitan ng pagtanggap ng kanyang mga salita at ng mga direksyon niya bibigay sa ating buhay. So, hindi ko na po papatagalin. So, let's welcome our speaker for tonight. Let's welcome Kuya ng lahat. Kuya, Just Praise Ramos. Ako din nag-keyboard sa sarili. Hello everyone. Good evening. Sabihin sa katabi mo, good evening. Yan. Maganda po ba ang gabi natin lahat? Thank you, FG. Upo muna kayo. Pahinga muna kayo. Yan. So, naalala natin, di ba, na ang topic natin for this month is Novembest. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nagsisettle for less. Ang dapat ina-expect natin at binibigay natin ay best. Yan. So, before we start, siguro, let's pray muna a little bit. Thank you, Father, for this evening. Thank you, Panginoon, na binigyan niyo kami ng opportunity to listen more to your words. And we ask, Lord God, na Ikaw magbigay sa amin ng understanding, Ikaw magbigay sa amin ng drive, ng motivation, not just to expect the best from you, but also for us to give our best to you, Panginoon. And Lord, we thank you for our talents. We thank you for our gifts. We thank you, Panginoon, sa mga bagay na meron kami. All of it are from you and for you in Jesus' name. Amen. Right? So before we continue with the word itself, let's read 1 Corinthians 10, 30 to 33. Ang liit pala. Pwede pala kayo konti para makita nila. Hindi pala match yung font ko dun sa ano, no? Sorry, nagkaan ba ako? Yan. Yan. Sige, basahin natin verse 30 to 31 muna. 1, 2, 3. If I can thank God for the food and enjoy it, why should I be condemned for eating it? Verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Verse 32.
Don't give offense to the Jews or Gentiles or the church of God. 33, I too try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me. I do what is best for others so that many may be saved. Palakpakan naman natin si Lord. Gusto ko, let's try to focus dun sa last verse, no? Sa verse 33, I too try to please everyone in everything I do. So dapat pala, hindi lang natin, kasi maraming tao, no? Maraming mga motivational speaker, sasabihin nila sa atin na, do what makes you happy or do what makes you, parang yung mag-grow ka, doon ka kung saan ka mag-grow. Pero sabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians 10, verse 33, I too try to please everyone in everything. So dapat pala, hindi lang pala sarili natin iniintindi natin. We also seek na ma-impress yung iba. And we don't just do what is best for us. So dapat pala inaalala din natin yung best para sa iba. Through kindness, through goodness, through the fruit of the Holy Spirit. Ang purpose natin is so that many may be saved. So hindi lang pala tayo dapat nagiging excellent, hindi lang pala tayo dapat nagiging best for the sake na makitang magaling tayo. We do it for the purpose na merong or marami na masave. Amen? Okay. So the message for today is, yes, the best among the rest. Yeah. Shout out kay Kuya Albert, favorite ko yun. Supposedly, yung lineup, ako dapat song leader kanina. Kaso, dahil nga mag-message ako, nagpasab muna ako kay Alex. Pero lineup ko dapat, yes, the best. Kasi may kanta kaming Fargazers na yes, the best. Short story lang kung bakit namin nagawa yon. Kasi may time na sa declaration, medyo nagkaroon ng very, very light lang na aberya na nabanggit doon na imbes na he is the best, naging yes, the best. So, tapos, naglokohan kami ni John, what if gumawa tayo ng kanta doon sa yes, the best na yun? So, anong trip-trip lang, eventually nakagawa kami ng kanta na title, Yes, the Best, naging worship song siya. Nagagamit na natin siya dito. Diba? Totoo lang, minsan akala natin yung mga bagay na ginagawa natin parang parang joke-joke lang o trip-trip lang. Pero alam niya yung mga bagay na yon, kahit simpleng bagay, pwede pa rin pala gamitin ni Lord for His glory. Siguro, in line with that na rin, kung alam niya yung dalangin, siguro alam niya yung dalangin. Parang yun natin yung pinakaalam na kanta natin. Yung dalangin, supposedly, parang lang din yun. Yung isa kong disciple dati, sabi niya, Kuya Jeff, paano ka ba gumagawa ng worship songs? Sabi ko, di ko alam. Pagka umupo ako, tapos nagsulat ako, yun na yun, dire-diretso na. So sabi niya, sige nga Kuya Jeff, sample. Tapos sinulat namin yung dalangin. Tapos yun na. Pero hindi namin naisip na eventually yun pala yung isa magiging pinaka-iconic na kanta ng worship team namin. Shout out din pala kay Neptune, miss you. Yeah. So yes, the best among the rest. Ibig sabihin, naging the best pala tayo among the people around us. Dapat pala nakikita kung ano yung pinagkaiba natin sa ibang tao. Amen? So let's look at what our agenda is. Ano nga ba agenda natin or yung goal natin as Christians? Diyan. So una, we have to glorify God. Next is we have to love God, we have to live for God, and we have to share God. So yun pala yung purpose kung bakit natin doon sa binasa natin, 1 Corinthians 10:30-33, sabi doon, di ba kanina, na in everything we do, kahit daw kumakain lang tayo o umiinom, we do it for the glory of God. Paano? Para saan natin gagamitin yan? Una is to glorify God, to love God, to live for God, and to share God. Paano natin magagawa ayon? Huwag kayong mag-alala, pag-aaralan natin kung paano natin gagawin yan. Pero syempre, dahil ang mentor ko ay si Pastor Angel, gagamit tayo ng acronym. Gamitin natin yung best. Bagong-bago. Right, let's start with letter B. Be impressive. Yan. Be impressive daw. So, big question ako. Bakit nga ba natin kailangan i-impress ang iba? Before natin pakita yun sa next slide. Tayo ba, isipin natin, bakit nga ba kailangan ko i-impress yung iba? Para ba maraming humanga sa atin? Bakit natin kailangan i-impress sila?
Anong purpose? Ito natatanong ako from time to time. Bakit daw gusto kong sumikat as an artist? Bakit gusto ko sumikat bilang isang composer? Sabi ko, hindi naman para ma-impress lang yung iba. Siyempre, kasama yun eh. Pero gusto ko, pagka na-impress sila, mag-glorify si God sa ginagawa ko. At pagka, halimbawa, sumikat ako, eventually kumikita ako ng pera, ayoko ako na ako lang yung makikinabang, sabi ko. Lord, gusto ko na kahit saan ako pumunta, kahit saan ako dalhin, tuwing magpe-perform ako, gusto ko, Panginoon, dala kita, masya-share kita doon. And gusto ko, Panginoon, kung ano naman yung matatanggap ko, makikinabang din yung church. Makikinabang yung mga tao na nangangailangan. Ano yung pangarap ko one day magkaroon ng parang retirement home specifically for pastors. Kasi based on experience and observation, marami mga pastors na after, parang battery ba? Pagtapos na gamitin, wala na, tapon na. And meron akong mga na-witness ng mga pastors na pagdating ng pagtanda nila, wala na nag-aalaga sa kanila, mga ano na lang. Siguro kung may kamag-anak, meron. Pero sabi ko, Lord, ayoko nang ganun. Ayoko ma-witness yung ganun. Hindi lang para sa parents ko, pero gusto ko, Panginoon, makita yung honor na dapat binibigay sa mga lingkod mo. Whether nasa service pa sila or after ng service nila. Kasi, dito siguro naman deserve naman ng mga pastors natin na, maalagaan sila. Especially by the time na tapos na yung years of service nila. Mga sundalo nga, di ba? Meron silang mga benefit. Pero yung mga tao nakikipaglaban para sa, natin, sa spiritual life natin, di ba? Dapat meron din silang ganong klaseng appreciation. Yeah. So why do we have to impress others? Una, our service demonstrates kindness. Yan. Yan. Ang service doon natin nag-demonstrate ng kindness. Bakit natin kailangan maging kind? Because kindness is one of the most obvious characteristics of Jesus. Nakita niyo ba si Jesus nagsungit sa nakasalubong niya? Hindi. Di ba? Ang una niyang approach usually is through kindness. Naalala niyo, perfect example dito is yung Samaritan woman sa may balon. 'Di ba? At the time, ang Samaritan dinidiscriminate sila ng mga Jews. Parang kumbaga sa madaling salita, sila yung anak sa labas ng Israel. Ganon yung pagtingin ng mga tao sa kanila. Now, Jesus, who was a Jew at the time, ang sabi niya, siya ang una nag-approach doon sa babae. And many times, iniisip natin na dahil different yung ibang tao sa atin, parang, iwasan mo yan, wag ka dyan kasi, masama ugali niyan. Or, iwasan mo yan kasi, bad influence siya. Tama naman yun, wag kang papa-influensya sa masama. Pero, dapat ikaw ang maging ma-influensya. And you start that with being kind. Diba? Kasi pagka naging mabuti tayo sa kapwa natin, nagkakaroon sila ng utang na loob sa atin. At pag nagkaroon sila ng utang na loob sa atin, pwede silang makinig sa atin. At pag nakinig sila sa atin, pwede natin i-share si Lord. Amen? Next, why do we have to be impressive to others? Our excellence shows that we are dependable. Pagka daw pala excellent tayo, makikita nilang maaasahan tayo. Di ba, halimbawa sa school, yung mga teachers, but usually sila yung mga maaasahan, pwedeng bigyan ng assignment, pwedeng pagturuin sa klase kahit estudyante din siya, pwedeng pagbitbitin ng mga libro, yung mga teachers pet ba? Bakit? Kasi dependable sila. Meron silang special characteristic na na-impress yung teacher sa kanila. So our excellence shows that we are dependable. When we show that we are dependable, we open up doors to introduce how God taught us our skills. Yan, short testimony sa sa office. Kasi lately, sa mga previous work ko, hindi ko nagagawa yun. Pero pagka may mga performance, especially pag may client visits kami, isa ako sa mga unang tinatawag nila para mag-perform. Siguro nakita nila may galing ako. Siguro nakita nila meron akong ability, meron akong skills. Pero I always tell people, kapag tinanong nila, galing mo naman sa ganito, saan mo natutunan yan? Natutunan ko yan sa church.
Natutunan ko yan sa paglilingkod ko kay Lord. Yan lagi ang bukong bibig ko. Kasi hindi ko madedeny yung fact na lahat ng nagagawa ko, hindi ko magagawa yun kung hindi ako nagsimula sa tahanan ng Diyos. And ako, hanggang sa huling hininga ko, I will be very proud na lahat ng skills na natutunan ko, pagkanta, pagtugtog, pagsulat, lahat yon utang ko kay Lord. Lahat yon regalo sa akin ni Lord. And yung regalong yon ibabalik ko sa Kanya. Alam niyo yung yun, Fargazers ulit. Kanta ng Fargazers na Redeemed, hindi ko na bubuuin yung story kung paano ko siya nasulat. Pero nag-start siya sa devotion ko sa 1 Samuel, chapter 1. And si Hannah, yung hindi siya magkaanak, no? Pero sabi niya kay Lord, pagka binigyan mo ako ng anak, ibabalik ko sa'yo. So the same way, sabi ko, Lord, gusto ko, Lord, makagawa ng kanta. Gusto ko, Lord, matuto na makapag-serve sa'yo sa pag-share ko ng mga kwento na nakaka-inspire. Pero Lord, gusto ko, pag binigyan mo ako ng talent na ganito, ibabalik ko din sa'yo. Kaya ako nasulat yung Redeem. Yan. So, yun nga, our excellence daw pala, hindi dapat natin sa sarili, hindi lang natin binuboost yung sarili natin kung gaano tayo kagaling. Dapat pag nakikita kung gaano tayo kagaling, pinapakita natin kung saan galing yung kagalingan na yon. At yung kagalingan na yon ay nanggagaling sa Diyos. Yan. And why we have to impress others next is our honesty shows our humility. Kapag daw pala honest tayo, nakikita ng mga tao na humble tayo. So bakit ba importante ang pagiging humble? Sabi ka nga dyan, the world is full of proud people and liars. Ay, hirap sa mundo ngayon, no? Mayabang na, sinungaling pa. Maraming ganon. Yet, humble and honest people are rare and show that only Christ is able to produce it. Bakit kamo? What if ang kailangan natin maging honest? Yung part na kailangan tayo maging honest is about sa pagkakamali natin. Sa kasalanan natin. It takes a lot of humility para umamin sa mali. Ang mga humble lang ang kayang umamin sa kasalanan. Ang mayayabang, di nila kayang gawin yan. Magsasorry yan, pero sasabihin nila, kasi kaya ko lang naman nagawa yun kasi ganito. Diba? Pero nade-defeat nun yung purpose kung bakit tayo nag-apologize. So, hindi pala kaya ng pangkaraniwang tao na maging humble and at the same time honest. Paano natin nakukuha yun? We got it through the example of Jesus Christ. Yung pag-connect natin kay God, yung pag-connect natin kay Lord, yun na nagbibigay sa atin ng motivation na maging humble and maging honest. At pag napagkakatiwalaan tayo at hindi nayayabangan sa atin, nag-open ulit yun ng doors kung paano natin ma-share si Lord. So again, why do we have to impress others? Yung tatlo na yan is also para ma-share pa rin si God. So ang purpose pala natin is still to save many others. Yan. So sa Matthew 5:16, sabihin nga natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. In the same yun. Diba? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dapat pala nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Yung liwanag ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung pagka nagsimula na yung mga kalokohan, tayo pa yung pasimuno ng gulo. Di ba? Halimbawa, nagkakakopyahan. Tapos ikaw pa pasimuno sa pangungopya o sa pagpapakopya. Di ba? Dapat we are the light na nakikita ng mga tao. Ito, pag nakita ko si Julie, representative to ni Jesus Christ kasi ang bait niya. Kasi, matulungin siya. Ganon. Ganon natin papakita yung light. Amen? Okay, ano nga yung letter B? Be impressive. So we have to be impressive to others. And next is exert effort, letter E. Kapag pala gusto natin mabigay yung best, kasi nga, di ba,
ang usapan natin today is to give God the best. And for us to be the best among the rest, kailangan nag-e-effort tayo. No, wala yung H. Exert. Ayan. Ayan. So, exert effort. Bakit natin kailangan mag-effort? Yan. Sige nga, punta tayo sa Psalm 33:3. Ito, favorite ko to. Sabi sa Psalm 33:3, sing to Him a new song, play skillfully with a shout of joy. Ang sabi diyan, di ba? Sing to Him a new song and play skillfully. Ibig sabihin, galingan natin. Ibig sabihin, pag-igihan natin. Hindi pwede yung marunong lang tayo tumagtog. Kailangan magaling tayo tumagtog. Hindi pwedeng marunong lang tayo mag-welcome. Dapat magaling tayo mag-welcome. Hindi pwedeng marunong lang tayo mag-alaga ng bata. Dapat magaling tayo mag-alaga ng bata. Amen? So, ibig sabihin pala, sa lahat ng ginagawa natin, sa bawat ministry na meron tayo, kahit sa trabaho natin, ginagalingan natin. Kasi lahat ng ginagawa nga natin, di ba sabi kanina sa 1 Corinthians, in everything we do, whether we eat or we drink. Sabi ko, Kuya Jeff, paano ko gagalingan sa pagkain? sa dami ba yun? Sa dami ba ng kinakain yun? Hindi naman po. Pero, ang pagiging mahusay sa pagkain, yung pinapakita mo kung paano mong inaalala yung kasama mo sa hapag. Ibig sabihin, hindi mo inaagawan ng chicken yung kasama mo sa bahay. Diba? Hindi mo inuubusan ng kanin yung katabi mo. So, paano natin mag-glorify si God sa mga maliliit na bagay? Una, paghusayan natin. Pangalawa, ilagay natin yung puso natin. So, excellence is the result of relentless and excessive effort. We do our best for the best. Sino ba yung the best? Si Lord. So we do our best for the best. Ganon din dapat kay Lord. We level our efforts according to how we see Him. Halimbawa, sa ito lagi ko ito sinasabi sa mga estudyante ko. Kaya para kanina ba natin ginagawa yung pagtugtog? Para kanina ba tayo nag-aaral na music? Sabihin nila, for the Lord. No. Yung bang effort na binibigay natin pag nag-aaral tayo, enough na para kay Lord? Ang makakapagsabi niyan, ikaw. Kasi gaya niya, no? We level our efforts according to how we see Him. Naalala ko one time, may nagtanong sa akin about sa tithes at sa offering. Sabi nila, ang tithes daw, hindi na daw dapat natin fina-follow kasi Abrahamic law daw yun. So, Old Testament. Dahil mga Gentiles tayo, ibig sabihin hindi tayo mga taga-Israel. Dapat daw, based sa New Testament, yung level ng giving natin. Anong sabi sa New Testament about sa giving? Magbigay ayon sa dinidikta ng iyong puso. So, binalik ko yung tanong sa kanya ngayon. Halimbawa, may 1,000 pesos ka. Yung 10% nun, 100. Pero ikaw, according sa puso mo, magkano bibigay mo out of the 1,000? Medyo madali kasi 1,000. Sabihin niya 500. Sige, lakihan natin. What if may 1 million ka? Sa tithes, sa 10%, magkano ang 10% ng 1 million? 100,000. Malaki, no? Ngayon, out of the 1 million, kung according sa dikta ng puso, magkano ibibigay mo? Hindi na siya sumagot. End of conversation. Di ba? Ang dali kasi sabihin, Pero alam nyo, yung pattern kasi ito, explain ko bakit sinusunod natin yung pattern ng tithing. Maganda yon kung kaya mong sundin yung dikta ng puso mo. Kung ang dinidikta ng puso mo, naaayon sa gaano kalaki si Lord. Kasi mahirap sa atin, yung dikta ng puso natin, hindi naman ganun kalaki yan si Lord. Halimbawa, oras lang natin. Gano'n ba karaming oras na nabibigay natin kay Lord? Sa isang linggo. Di ba, most of the time, kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay o ang isang tao, mas marami ka nabibigay na oras doon.
So kung napakahalaga pala ni Lord sa atin, ibig sabihin, dapat marami tayong oras na nabibigay sa Kanya. Amen? Ibig sabihin pala, hindi naman pala big deal yung isang oras sa isang araw para mag-devotion. Hindi naman siguro big deal yung 5 minutes na prayer bago kumain. Di ba? Amen? Yun nga, so we do our best for the best. Ganon din dapat kay Lord, we level our efforts according to how we see Him. Yan. So, yun nga, always make a total effort even when the odds are against you, sabi ni Arthur Robert Ashe Jr. Yan. Ayun, wala. So, always make a total effort daw, even when the odds are against you. Kasi maaring yung iba sa atin sabihin, Kuya Jess, di naman ganun kadali yung sinasabi niyo kasi hindi naman ako talented, hindi naman ako skilled, hindi naman ako gifted. Yun nga, sabi diyan, always make a total effort even when the odds are against you. So kahit hindi ka talented, kahit di ka gifted, ang hinihingi ni Lord, total effort. Kapag nabigay natin ng total effort natin, kaya natin daigin kahit yung mga talented, kahit yung mga gifted. Ano, pinagkaiba lang naman ng gifted at saka talented sa hindi gifted at saka hindi talented. Yung amount ng practice na kailangan natin ilagay, yung amount ng effort na kailangan natin ilagay para humusay. Pero lahat tayo pwedeng maging mahusay. Halimbawa, sa pagluluto, Kapampangan ako, di ako marunong magluto. Kasi madalang ako magluto. Hindi ko pa tinatry masyado. Pero, kasi sabi nila, di ba, mga Kapampangan daw, magagaling magluto, karamihan. Eh, madalang ako magluto. So, hindi ko alam. Feeling ko hindi ako marunong kasi yung isda nadudurog pag piniprito ko. Di ba? Pero meron naman taga Maynila na mas magaling magluto sa akin. Bakit? Mas marami siyang oras na nilaan sa pagluluto kaysa sa akin na Kapampangan. So, ibig sabihin, ganun din pala dyan, na kahit may mga disadvantages or kahit wala tayong advantages, as long as nagbibigay tayo ng total effort, pwede pa rin tayo maging the best. Sabi nga, excellence is not being the best, it is doing your best. Yan. Isa pa, about practice, kasi meron ako naririnig. Sa maraming music team na pinanggalingan ko, meron mga tao nagsasabi na, okay lang yan kahit di kayo magaling, basta nakikita naman ni Lord yung puso. Totoo naman yan, nakikita naman ni Lord yung puso natin. Pero, di ba, pag ang nilalaman ng puso natin is to impress God, di ba gagalingan natin? So, kahit pala hindi pa tayo magaling, kung ang nilalaman ng puso natin is to worship God, is to impress God, maglalaan pala tayo ng effort na galingan. Hindi tayo papayag na nandun lang tayo sa level na yun. Kasi our goal is to impress God. Yan. Next, letter S. Strive for excellence. Yan. Total, nandun na tayo sa topic ng ng training at saka ng practice at saka ng excellence. Letter S, strive for excellence. Balikan muna natin ng dalawa. Ano yung B? Be impressive. Letter E, exert effort. And then letter S, strive for excellence. Bakit kailangan natin maging excellent? Balik tayo dun sa 1 Corinthians 10:31. Yan, sabi, so whether you eat or drink, whatever you do, do all for the glory of God. Kahit ano daw, whatever you do, do all for the glory of God. Naglalaba ka, dapat yung laba mo maputi. Kahit black, napapaputi mo. Joke lang. Bakit? Kasi doon nila makikita kung gaano ka gagaling, kung gaano ka excellent tayo bilang mga anak ng Diyos. Kasi isipin nyo, halimbawa, tayo kasi mga Christian tayo. Imagine nyo, may label tayo dito, Christian. Yan. Tapos pupunta tayo ng work. Pagpunta natin ng work, late tayo. Ay, yung Christian, late. Pangit, no? Halimbawa, nahuli ka sa nahuli ka na nagtatago ng paperclip sa office. So, yung Christian, nagnanakaw ng office supplies. Pangit, no? So, ibig sabihin daw pala,
in everything we do, dapat conscious tayo, naiisip natin, nag-glorify ko ba si God sa ginagawa ko? Nai-impress ba yung mga tao sa Diyos ko pag nakikita nila akong kumilos? Yan. So nilikha tayo ni Lord na gifted, na skilled, and capable of great things. Nilikha tayo ni Lord na gifted, skilled, and capable of great things. Dapat alam natin kung paano tayo at para saan tayo ginawa. We should know what we are made of. Yeah. We should show what we are made of. Dapat pakita natin kung anong klaseng tao tayo. Sabi niya, di ba? Sinong gumawa sa atin? Sure? Baka hindi, ah. Sino gumawa na sa atin? Si Lord, di ba? Ano bang mga qualities meron si Lord? Si Lord ay magaling. Si Lord ay makapangyarihan. Si Lord ay napagmahal. Nakikita ba sa atin yung mga bagay na yun? Dapat nakikita sa atin yung mga bagay na yun. Kasi that's how we represent God. So we should show that we are what we are made of. Sabi nga, maku-curious ang mga tao dahil sa kung paano natin pinapakita yung qualities na meron tayo at magagamit natin yung curiosity na yun para i-share si Christ. Kasi yun naman talaga ang goal, di ba? To share Christ. Siguro ako, may ilan sa inyo nagtatanong, parang, Kuya Jess, ba't parang wala tayo nababanggit na related sa blessing ngayon? Pansin niya, wala pa akong binabanggit about sa blessing. Kasi, for this month, sa November, our goal or our mindset should not just be about the things or the best things na makukuha natin from God, but the best things na mabibigay natin for God. Para kanino tayo nilikha? We are made for the Lord. Anong purpose natin? To worship God. To be one with God. To fellowship with God. Ibig sabihin pala, yung mga blessings, extra lang. Kasi hindi naman yun yung purpose natin eh. So dapat ang best natin, nasaan? Sa paglilingkod, sa pagmamahal sa Diyos, sa paglalaan ng oras sa Diyos, sa pagbibigay ng buong buo ng sarili natin kay Lord. Ako po ba natin? Yan. So, recap tayo before yung last point. Letter B is be impressive. Bakit natin kailangan maging impressive? It's because people will be seeing kung ano tayo based on saan tayo galing. Saan tayo galing? Kay Lord. Now, exert effort. Doon natin mapapakita kay Lord kung gaano siya mahalaga sa atin kasi pinag-iigihan natin yung ginagawa natin. And S, strive for excellence. Ibig sabihin, pagka pinag-uusayan natin, ginagalingan natin, pinapakita natin kung anong klaseng Diyos meron tayo. And lastly, try until successful. Sabi ko, di ako kakanta eh, pero di ko natiis eh. Yan. Kaya nagbibiroan kami ng Marvelous kanina. Sabi ko, what if nag-message ako pero hindi ako kakanta? Eh wala eh. Yan ang signature. Pero yun nga, before we end, meron akong gustong ipakita na quote sa inyo dyan. Di ko alam kung meron nang gumawa niyan before. Pero naisip ko lang siya. Sabi, don't wait until you're ready to try. Try until you are ready. Nakuha ba natin? Huwag daw tayo maghintay na maging ready tayo bago natin subukan. Subukan natin hanggang maging ready tayo. Kasi siguro yung iba, no, iniisip natin, Kuya Jeff, di ko alam kung paano ko maglilingkod kay Lord kasi wala pa akong alam gawin. Di ko alam, parang wala naman ako talent, ganyan. Or di ko pa alam kung anong ministry ang gusto ko. Hindi ko pa alam kung saan ministry ako ilalagay ni Lord. Pero nga, don't wait until you're ready to try. Try until you're ready. Meron tayong ilang mga ministers na originally galing sila sa ibang ministry. Eventually, napunta sila sa kung nasaan sila ngayon. And doon sila naging excellent. Why?
nag-start lahat sa motive eh. Nag-start lahat sa desire. Na, Lord, gusto ko ibigay sa'yo yung best ko. Tatry ko muna dito kasi di ko pa alam. Pero alam nyo, si Lord eventually magli-lead sa atin kung saang ministry tayo. Alam nyo, ang first ministry ko, multimedia talaga. Before ako naging musician. Pero hindi pa ganyang ka-complicated yung multimedia nun, ano lang, mga lyrics lang, tsaka PowerPoint. Pero akala ko okay na ako dun, masaya ako dun. Kasi mahilig ako magpatinting sa computer eh. Mahilig ako mag-computer, in general. Tapos, eventually may offer na sa amin na magturo ng drums. So, nung una si Jazz talaga may gusto mag-drums sa amin. Siya kaya nag-start eh. Kaya nga marunong mag-drums din yan hanggang ngayon eh. Kasi, kumbaga, yan. Sa Jazz talaga, pagka meron siyang gustong matutunan, inaaral niya maigi. Ako, idol ko, gagayain ko. Kasi yun, nag-aral siya mag-drums. Kaso, nabisi siya sa ibang bagay. Ako nagtuloy-tuloy, so ako naging drummer ng church namin. Tapos, later on, nag-aral siya mag-gitara. Nagpaturo ako sa kanya mag-gitara. Eventually, after ilang months, mas marunong na ako sa kanya mag-gitara kasi nabisi din siya sa ibang bagay. May dahilan kung bakit matataas yung grades niya at yung akin hindi. Kasi, mas nag-pick up ako doon sa mga bagay na, parang considered na iba extracurricular. Tapos, ganun din sa pag-keyboard. Nag-aral siya mag-keyboard dati. May piano lessons pa siya before. Pero, eventually, as you all know, kadalasan ako yung nag-keyboard dito ngayon. Pero, hindi ko sinasabi to para masabing na-surpass ko yung kapatid ko. I wanna tell you this kasi gusto ko makita nyo na there are people na mas magagaling sa atin at first na pwede mag-serve as inspiration para sa atin na gumaling din tayo. And whatever I did sa ministry, that's because sinundan ko yung example ng idol ko. And yung pagsasong lead, yun talaga, di ko, iba. Pag nag-song lead yung kapatid ko, parang na-amaze pa rin ako every time. Sabi ko, Lord, gusto ko din ng ganun. So, akala ko, siguro parang, nung una nag-start ako sa multimedia ministry, hindi ko na-expect na magiging musician ako. Pero doon pala ako dinala ni Lord. Dahil sa pagiging impressed ko sa example na nilagay ng kapatid ko sa akin. So, yun pala, Medyo nagulat din ako kung paano nag-play out yung testimony nito na yun palang mga bagay na ginagawa ko ngayon, it's because yung mga nakalagay kanina doon sa BEST na yun, nagawa pala ng kapatid ko. At dahil na-impress ako sa kanya, dahil nagalingan ako sa kanya, dahil nakita ko yung best niya sa pag-ministry niya, gusto ko din ng ganun. And sumunod ako sa example ng ganun. So, ganun pala. Nakaka-amaze kung paano gamitin ni Lord ng mga tao sa buhay natin. Minsan yung mga mentor natin, akala natin, strict lang. Akala natin, lang sila. Mahilig lang magpagalit. Nagka-chat lang pag di ka nagda-devotion. Pero alam niyo yun, our mentors wants to see the best in us. Bakit? Hindi lang naman para sa mga mentors yun. Gusto ng mga mentors na makita sa atin yung best sa atin kasi gusto nila makita si Jesus sa atin. So yun nga, don't wait until you're ready to try. Try until you're ready. Itong kanta na to is an example kung paano ako nag-try mag-Tagalog. Yeah. Kasi sa mga matagal na sa SOB Kawit, alam nila na yung mga kanta na nasusulat ko before puro English. Sabi ko, Lord, gusto ko naman ng iba. Gusto ko naman ng Tagalog para mas sa mga Pinoy. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga salita. Kasi gusto ko ma-appreciate ng mga tao yung mga
ikakwento ko sa kanila sa pamamagitan ng awit sa wika na binigay mo sa amin. Sabi ko, Lord, nung pagkalipat namin, 2017, sa Bacoor, sabi ko, parang first time ko magkaroon ng sariling kwarto. Sabi ko, Lord, gusto ko gamitin tong inspiration para makasulat ng kanta. And gusto ko ibigay yung best. Ang magiging effort ko dito ay mag-Tagalog for the first time sa pagsusulat ko ng kanta. Sabi ko, Lord, in advance, thank you po sa mga salitang ibibigay niyo sa akin. Thank you po sa melody. Thank you po sa chords. Thank you din kay Nep kasi sinamahan niya ako sa kanta na to. Ito yung first song na nag-collaborate kami ni Nep. Sabi ko, so para sa akin, parang hindi lang ako yung nagbigay ng best ko dito eh. I think the entirety ng Firegazers, binigay namin yung best namin dito. I will not say na ako lang nag-compose ng kanta na to. This song is composed by all of us. And most especially composed ni Lord. Kasi nagsimula lang yan sa desire ko na ibigay yung best ko kay God. Pero si Lord pa rin na nagbigay nung best na maibibigay ko sa Kanya. So, can we all stand up? Alam kong gas-gas na tong kanta na to. Alam niyo na lahat. Tawagan ko na rin yung FG para masaya. The more the merrier. So, pwede ba natin hawakan yung puso natin ngayon? Tapos taas natin yung kabilang kamay natin. And sabihin natin kay Lord, gusto kong magpasalamat sa iyo, Panginoong tapat. Di mo ako hinahayaang magkulang, biyaya mo'y sapat. Ikaw lang ang Diyos na di tumigil magmahal sa'kin. Ikaw lang at wala nang iba ang aking pag-aalayan nitong awit. Pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay. Mapakailanman, pupurihin ka, iaalay sa'yo aking tinig. Aking Diyos na magpakailanman. Hayaan ko na lang ang sabi nila, basta't ika'y aking lahat. Dahil ang gusto mo ako ay magtila, liwanag at alak. Ikaw lang ang Diyos na kailangan ng daigdig. Ikaw lamang, Jesus, ang magiging laman ng puso ko nawin. Yeah. Pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay. Magpakailanman, pupurihin ka, iaalay sa'yo. Bigay natin yung best natin dito sa next part. Sabay-sabay tayo. Aking Diyos na magpakailan, nararapat lamang na ikaw ay aming papurihan, sapagkat ikaw ang Diyos na sobrang makapangyarihan. Hindi kayang bantayan at taglay mong kadakilaan. Kami ay iyong inibig kahit na makasalan. Pinagkaloob mo sa amin na nag-iisang anak, upang kami ay makabangon sa aming bawat pagbagsak. Tinutulungan mo kami na ang mata ay maimulat sa katotohanan
kami maging karapat dapat maglingkod sa'yo, Ama. Ikaw ang nagbigay pag-asa sa aming buhay na halos hindi ko maikumpara. Kagalakan na nararamdaman na dulot ng pag-ibig. Ikaw lamang, O Jesus, ang kailangan ng daigdig. Walang masihigit sa'yo, nasa iyo ang pagbabago. Ikaw lang ang nagbukas ng pintuang nakasarado. Di ko to malilimutan hanggang sa ako'y nabubuhay. Bawat awit na sasambitin sa'yo lang iaalay. Ikaw lamang ang aalayan. Ikaw lamang ang aawitan. Ikaw lamang ang aalayan. Ikaw lamang ang aawitan. Come on, all our voices, let's sing. Pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay. Magpakailanman, pupurihin ka, iaalay sa'yo aking Isan pa yung todo bigay. Aking Diyos na mapagay, pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay. Mapagkailanman, pupurihin ka, iaalay sa'yo aking tinig. One more time. Aking Diyos na mapagay, pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay. Mapagkailanman, pupurihin ka, iaalay sa'yo aking tinig. Aking Diyos na magpakailanman. Yes, hallelujah. Lord, salamat po sa gabing ito sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin. Totoo po yun, Lord, ang amin pong gustong magawa at tunay Panginoon, mabigay pa namin yung best po namin. Una for you, for our family, sa aming ka-churchmate, sa aming katrabaho, sa aming mga ka-co-workers. Kasi maraming mga bagay, Panginoon, ang lagi nintay namin gagawin sa amin. Hindi. Sa mga pagkakataong ito, gusto po namin yung gagawin po namin para sa iyo. Hindi ka naparito para magpaglingkuran. Ikaw naparito para maglingkod. Kaya Lord, yun din po gusto namin maging puso namin, Panginoon. Na sa bawat gagawin namin, maluwalhati ka sa bawat gagawin namin. Meron kami maiwang challenge or mensahe sa aming kapwa na magdulot, Panginoon, na hanapin din po niya kayo. Gamitin mo kami, Panginoon, daluyan. Gamitin mo kami, Panginoon, tulay. Para maraming kaluluwa, Panginoon. Ang tingnan din, Panginoon, yung na ang kanilang sarili pwedeng maging way para ikaw, Panginoon, ay makilala din po na iba't maluwalhati. Kaya, Panginoon, salamat po sa mensahe. At yun, Panginoon, ang gagawin po namin ay always, ang goal po namin, Panginoon, to glorify your name, Lord. Maluwalhati ka, makilala ka, matanyag ka, Panginoon, sa lahat naming gagawin. No? Huwag po namin tayin kung kailan kami handa. Simulan po namin para pa kami ay maging ready. Marami po kasing isip na gano'n lagi, saka na, pag-ready na ako. Hindi. Sisimulan ko, Lord, ngayon. Dahil mo ko, Panginoon, sa pagsimula ko ngayon, dadalhin mo kami, dadalhin mo ko sa pagiging handa o pagkahanda. So, Father God, once again, thank you sa mensahe mo. Salamat sa mga taong narito ngayon, pagpalaay mo po samahan. Ayun, sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, dalhin po namin yung hamon. Ano man gagawin po namin, Lord, ihandog namin sa iyo, bigyan namin best namin, at maluwalhati ka dito. Kaya, Panginoon, ang pagpapala mo ay yung nga pong pagkaloob sa bawat isa. Aming babaunin. Now, may the Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you and give you peace. More favors, more blessing,
At marami bang bukas sa pintuan, ang buksan ng ating pasukin na inilaan ng Lord sa atin. At patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban at patuloy nating i-goal. Mapapurihan siya pamamagitan natin. In Jesus' name, Amen. 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 Good evening once again. To God be the glory.